Wala sa sapa. Mapapagi. Si Boss pala sa sapa. Kapit na kayo. Lahat ng tatawid. Tuloy-tuloy. Ma'am. Wala sa sapa. Mapapagi. Si Boss pala sa sapa. Kapit na kayo. Lahat ng tatawid. Tuloy-tuloy. Ma'am. This is the package of evidence of impeachment of President Marcos. Our counsel is Attorney Ferdinand Capasio is bringing our complaint. He's hearing our complaint. Kuya, kami naman kuya. Boss, mag-sit muna tayo. May mga camera dito sa likod. Please lang. Sige lang. Talaga lang yan. Talaga naglapit na. Walang tatayo ha. Pagpapatunan mo kayo. Tony Congressman Jing, Paras. Can you invite yung mga SPP sa natin sa PANA? Congressman Jing. Secretary para si Sir. Wala ko sa Silvestre. So, hawak namin yung mismong impeachment complaint and the evidence that we have is Wala namang basura yan, malita. Uy. Mahirap yan. Okay, let's start with the formal press conference. So, we'd like to ask everyone, please sit down. So, parang simulan tayo. Ano lang yun? Intro lang. Intro lang yan. Patikim. Ito po, batay sa pinakita ni Atty. Manny Luna, nandiyan yung mga annexes evidence na hawak po namin. And this is the main impeachment complaint na hindi po tinanggap kahapon ng Office of the Secretary General. Yan po, tahasan namin sinasabi, mali, illegal, at labag sa ating saligang batas. Malinaw na po ang sinabi ng Korte Suprema tungkol dito, marami ng desisyon. Ministerial ang pagtanggap ng Secretary General at ito po'y dadalhin sa Speaker's Office. Speaker's Office ibibigay sa plenaryo na kung saan ito po ay ilalagay o pag-uusapan sa Committee on Justice. So with that, nandito po yung ating mga abogado to discuss in particular. Siguro yung hindi natin masasabing exhaustively, dahil na naman po ito sa mismong hearing, pero i-discuss yung grounds for impeachment na i-deny po natin. Alam nyo, maraming nagtatanong, sinasabi nila, ano ang endgame? Ano ang nais ninyo? Bakit kayo nag-file sa Pangulong Bongbong Marcos? Sila po siguro kung isang parang sa President at D5. Actually, kami, ang nagugulat. Kami ang nasa-surprise dahil hindi ba responsibilidad ng bawat Pilipino na malaman yung kurakot na nangyari, yung korupsyon na ginawa
yung mga paglabag na sa ligang batas ng opisina ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino, bawat isa sa amin. At ito rin po ang aming pananaw. Ang impeachment complaint, ang tanging proseso ng bawat isang Pilipino. Wala nang iba. Each of us, individually and collectively, the only chance to file a case against the President is through an impeachment process. Hindi ka pwede mag-file sa ombudsman, hindi ka pwede mag-file sa presidente ng isang kaso, kung di sa impeachment process lamang. So with that, I'd like to present the lawyers who will be discussing the grounds for impeachment. I will first give the mic to Attorney Jing Paras. I just want to add, no? Alam mo kasi, the responsibility of the President is overwhelming. Maraming nagsasabi, sector or even people around him are saying, si Presidente ang nagpapayas. But kami sa grupo namin, we don't believe siya nagpapayas. Ang belief namin ay siya ang mastermind. Siya ang numero uno na kurakot sa bansa natin. But how do we make him accountable? He is immune from suit. We cannot file a case against him in the ombudsman. The ICI is under sa kanya. Hindi pwede mag-investiga sa kanya. Sa Senate, there is a separation of power. So, ang tanging lamang na binibigay ng ating saligang batas na mananagot ang Pangulo is through an impeachment. Kaya po, pinag-isipan namin na ito na matagal. We have come to the ultimate decision na dapat mananagot si Marcos dahil siya ay maraming ginagawa sa this is through the impeachment. Pero, nanghihilakit kami dahil mukhang hindi kami pinagpilihan ng kinapatan na magiging impeacher, which is prescribed. So, that is why we are here today. Maraming salamat. Okay, so for the first part of the complaint of the impeachment article, I'd like to turn the mic to Attorney Manny Luna. Just a background, Attorney Manny Luna was one of those also who filed against Chairman Andy Bautista during that impeachment process along with Jing Paras and Attorney Tomasio. Attorney Manny? Just a little correction. I was the counsel of the two patriotic Filipinos, former Congressman Jing Paras and Attorney Ferdy Tomasio in the successful impeachment of former Comelec Chairman Andres Bautista. Napa-impeach namin siya. That was very historic. Now, we proceed to the impeachment complaint. First and foremost, gusto natin sabihin na ang aming complaint is a people's complaint for impeachment against President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito po ay complaint ng Pilipino na naghihikahos. Pilipino na dinaya at pinagkait ng magandang kinabukasan. Pilipino na ninakawan ng pera. So the first ground namin is itong fiscal irresponsibility of the President. I would like to state the first ground. The respondent, Ferdinand R. Marcos Jr., culpably violated Article 7, Section 22 of the Constitution in recommending and program appropriations and not vetoing increase and program appropriations in the General Appropriations Act of 2023. Anong ibig sabihin